Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Kamusta naman ang gising nyo? Tiyak na karamihan sa inyo ay sinusulit ang long weekend kasama ang mga mahal sa buhay. Pero bago ang bonding with your loved ones, siguraduhin alamin muna ang lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang inyong makakasama ngayong umaga, August 26, 2018. Ako si Trisha Garin. Sabi nila, sunrise makes our mornings beautiful. Kaya huwag hayaang mamiss ang ganda ng pagsikat ng araw sa ganap na 5:43 ng umaga at ang paglubog naman nito ay 6:12 ng gabi. Kahapon sa paglabas ni Bagyong Luis sa ating bansa, isang low-pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para malaman natin ang update kaugnay nito, live nating makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Meno. Ano bang update sa low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa? Una sa lahat, magandang umaga din, Tricia, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman sa ating update, yung ating low pressure area ay lumabas na nga kahapon din ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa kasalukuyan, ito'y nawala na, ito'y naging isang trap na lamang at sumama nga doon sa bagyong si Luis. At sa ngayon, wala na tayong binabantayang anuman ng sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Good news nga yan, Meno, no? May epekto pa rin ba itong mga, may epekto pa rin, so wala nang epekto ang LPA kasi nawala na siya. Ano bang lagay ng 4 AM forecast natin ngayong umaga? Okay, para sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, dahil nakaka-apekto pa rin sa ngayon, itong ating tinatawag na habagat o southwest monsoon, patuloy pa rin nating mararanasan ang mga pag-ulan na dulot nito. Ito'y patuloy nating mararanasan dito nga sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, gayon na rin dito sa Batanes and Babuyan Group of Island at dito nga sa Zambales at Bataan. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng gitnang Luzon sa Cordillera, dito nga sa Cagayan Valley Region at gayon na naman patuloy tayong makakaranas mo ng mga pag-ulan na kalat-kalat at mga thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Kaya nga dahil kahit wala na tayong binabantayang sama ng panahon, andyan pa rin ang hanging habagat na kaya tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa ilang mga bahagi ng ating bansa. Meno, para naman sa mga kababayan nating mangingisda, may nakataas bang gale warning sa mga baybayin dito sa ating bansa? Tama ka dyan dahil meron pa rin tayong habagat. Nakataas po ang ating gale warning sa mga sumusunod na lugar. Yan po sa baybaying dagat ng Batanes, Babuyan, Hilagang baybaying dagat ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at Zambales, Bataan, Silangang baybaying dagat ng Cagayan at ganyan rin sa Isabela at sa Aurora. At para naman sa ating panghuling katanungan, Meno, may namataan bang mga sama ng panahon ng Pag-asa? Sa ngayon, bagamat nakikita nating maulap ang ating karagatan at ating Philippine Area of Responsibility, wala pa naman tayong nakikitang anuman sama ng panahon maliban nga lamang sa nakakaapektong habagat. Maraming salamat, Meno, sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. At nakapanayam natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.
Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOGS 426-1468-79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya'y 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan, isang paalala mula sa Panahon TV.